who has skin asthma from birth. So ano po siya, premature kasi siya, so pinaabangan yung, di ba, yung sa lungs, yung sa eyes. Pero ang lumabas no sa anak ko, yung sobrang skin asthma talaga. To the point na talagang nagnanaknak yung balat. So, siyempre po, di ba, derma, kung saan kami napuntang derma. And when I computed, can you imagine, 2011, I decided, kasi it was reintroduced to me by a good friend, pero even before, noong 2021, may nag-invite na uli sa akin, 3, and I attended the OPP. Eh sabi nga rin ni Lani, mayabang din po ako, alam ko na yan. Hindi ko pala siya alam. So, for those who are still thinking, I wasted 10 long years before I decided to really look at it. And nung kinumpute ko po, ang derma, wala pa po kaming bayad sa derma kasi may health card ako may health card yung anak ko. Pero ang lotion, ang lip balm, ang shampoo, lahat ng gamit ng anak ko, pati mga skin test, steroids, umabot na po ng magdadalawang milyon na yung ginastos ko. Eh yung anak ko, hindi naman gumagaling. Diba? So during the pandemic, hindi ko na alam kung saan siya dadalhin. I tried. Lo and behold, after 2 months lang po, nag-okay yung skin ng anak ko. So, he's turning 25 right now, and namamanage talaga yung and we're not relying on synthetic medicine anymore, especially steroids. Right? So, yun po yung isa. Ako po, meron po akong GERD. Who are familiar with GERD? Gastroesophageal reflux disorder. Yung sa akin po, sobra, as in severe. I developed Barrett esophagus. Doc, do you know, are you familiar with Barrett esophagus? It's a polyp ba, or mass, something sa throat. Because of yung too much acid going up, meron pong nag-form dyan na hindi siya dapat nandyan. So, it's a cancerous, So, during that time, po yan nag-umpisa yun nung mga anak ko doon sa youngest ko. As in, sa sobrang severe niya, kahit po nasaan ako. Actually, narinig ko yun kay Lincoln Hong, siya din, as in, sumusuka siya anywhere. Minsan, nagdadrive ako in the middle of the road, SLEX, diba? Bigla akong susuka sa manibela. Can you imagine? Hihinto ka talaga kasi paano nahahawakan? And then, nasama ng pakiramdam mo. And ang GERD po kasi imitates yung heart attack. So, pag sinusumpong ako noon, kasi I always go to Muntinlupa kasi may nanay lives there. I'm from Cubao. So, pag talagang feeling ko hindi ako makahinga, buong na po sa isip ko, mambabangla ako. Kasi pag huminto lang ako, walang papansin sa akin, di ba? Baka mamatay ako doon. So iniisip ko, pag naramdaman ko yun, talagang mambabangga ako. Kasi that way, may mang-aaway sa akin, di ba? So, and meron po akong yearly endoscopy and colonoscopy. And endoscopy and colonoscopy, hindi po siya mura. Hindi po siya mura. So, yun po, yearly yun, kasi namin na-monitor ako. And nagkaroon din po ako ng polyp sa colon. Ang travel body ko po noon, yung PPI, Proton Pump Inhibitor Drugs. Omeprazole, pantoprazole, Gasmotin, Gaviscon, whatsoever, ganyan. Bawal ang spicy, bawal ang kape. So, ang Gaviscon ko po noon, as in, pag bumili ko, yung pack talaga. Kasi halos every hour. Ganun yung take ko. Tapos po, since meron akong colonoscopy and endoscopy, my last visit to my gastro prior to last year 2025 was 2019. So every year po yun, sanay na nga ako. Yung iba natatakot sa colonoscopy, ako sanay na, sige lang, higa. Ganyan. So,
Noong 2025 po, May, bumalik ako sa gastro ko. So sabi niya, ba't ngayon ka nang bumalik? Tapos yung chinek niya, 2019 pa yung last ko. So, bakit naman po ako babalik? Wala na akong nararamdaman. I've been eating per clear since 2021 when I started. So, until now, wala na po akong GERD. By the grace of God. So, po, kasi pag may GERD ka, hindi ka nakakatulog, hindi ka pwede humiga ng diretso kasi ubo ka ng ubo. So, yun po. So, buong family po namin, gumagamit. My nanay is 91-year-old, nagkaroon siya ng COVID. Hindi ko po dinala sa doktor kasi abo na yung babalik sa akin. Hindi po ba? So, every hour, pinatitake ko. Last week, when we were in Thailand, bumagsak siya sa bed, nag-crack yung noo. Monday, nasa Thailand kami, so hindi ko nakita. So pagdating ko ng Wednesday, hindi nadala ng mga kapatid ko sa doktor, pero bukas po yung kilay niya. Ang laki. Pagdating ng Wednesday, nung ginagamot ko, tuyo na. Kailangan mo lang isara kasi bukas. Pero tuyo na. And my nanay is 91-year-old. Ang lakas po kumain, ang sarap matulog, at ang galing mang-away. 91 Pag ang nanay niyo po, mga ganong edad, inaaway kayo, matuwa kayo. Kasi kaya pa niyang mang-away. So yun po.